Bakit nga ba 18 anyos pataas lang ang pwedeng makulong sa Pilipinas? Kahit na may mga krimen na ginagawa ng mga mas bata. Bakit tila lumalakas ang loob ng ilan sa kanila dahil alam nilang hindi sila makukulong? Ito ang kwento sa likod ng batas na ito, at kung paano ito naging isa sa mga pinagdedebatehang issue sa ating lipunan. Ang batas na ito ay nakasaad sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ito ay isinulong ni Senator Francis Kiko Pangilinan at nilagdaan bilang batas ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong April 28, 2006. Ang layunin ng batas ay protektahan ang mga bata o menor de edad na nasasangkot sa krimen sa paniniwalang hindi pa sila ganap na responsible sa kanilang mga kilos. Sa ilalim ng batas, ang mga batang 15 anyos pababa ay hindi mananagot criminally, habang ang 15 hanggang 18 anyos naman ay maaari lang managot kung mapapatunayan na sila ay kumilos na may sapat na pag-isip o discernment. Pero sa paglipas ng panahon, naging malinaw ang problema. Maraming sindikato ang nagsasamantala sa mga bata, ginagamit sila sa pagnanakaw, droga at iba pang krimen, dahil alam nilang hindi makukulong ang mga ito. Ang resulta, dumarami ang batang nasasangkot sa krimen habang ang mga totoong kriminal nakikinabang sa likod nila. Sa halip na maprotektahan, ang ilan sa mga bata ay naabuso, nagagamit, at napapahamak palalo. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang batas, kahit maraming mambabatas at mamamayan ang nananawagan na ito'y baguhin. Noong 2013, ipinasa ang Republic Act 10630 bilang amendment sa original na batas para palakasin ang rehabilitation programs sa halip na ibaba ang age of criminal liability. Sabi ng mga taga-suporta ng batas, ang solusyon ay hindi pagpapakulong sa mga bata, kundi pag-ayos ng sistema ng edukasyon, pamilya at komunidad. Pero sabi naman ng mga kritiko, habang nananatiling mataas ang edad ng pananagutan, tuloy-tuloy lang ang pang-aabuso ng mga sindikato sa kabataan. Paano ito masolusyunan ng gobyerno? Una, kailangang palakasin ang child rehabilitation centers para maging tunay na lugar ng pagbabago, hindi parusa. Pangawala, patawan ng mas mabigat na parusa ang mga sindikatong gumagamit ng mga bata sa krimen. At pangatlo, palakasin ang edukasyon at social support programs para maiwasan na masangkot ang kabataan sa krimen bago pa man ito mangyari. Hindi simpleng ibaba lang ang edad ng pananagutan, kailangan ayusin ang ugat ng problema. Ang mga bata ay dapat inaalagaan, hindi ginagamit. Ngunit dapat ding may pananagutan kapag may ginawang mali, hindi para parusahan, kundi para maituwid. Kung naniniwala ka na panahon na para pag-isipan muli ang juvenile justice law, i-share mo ang video na to, i-comment ang opinion mo, at i-follow Ambing PH para sa mas malalim na talakayan tungkol sa mga isyung panlipunan na tunay na bumabalot sa ating bansa. Ambing PH. Dahil ang pag-unawa ay unang hakbang sa pagbabago.